2014 to 2024, DDR3 pa rin ba ang gamit mo? Well, let's find out. Hello mga bossing, part 4 unboxing series, RAM Edition, RAM Edition, RAM Edition, RAM Edition, RAM Edition. Kung nakita mo na yung video ko ng part 3 ng series ng PC building ko nito, ng unboxing nito, for sure alam mo na malaking jump yung upgrade ko ng RAM dahil from DDR3 ang ginagamit ko for the past 10 years and now ang gagamitin ko na is DDR5, which I skip the DDR4 version ng RAM kit. At etong RAM na napili ko is from G.Skill Trident Z, which is DDR5 nga, and RGB. So white pa rin siya, white version. And ayan, this is for Intel, which capable for XMP 3.0, which is in layman's term is pwede siyang i-overclock. I-overclock meaning pwedeng mas ma-reach pa niya yung mega transfer niya, yung megahertz, yung speed ng RAM na to from its original or from its base mega transfer. Etong kinuha ko is 6400 mega transfer, which is 32 gigabyte ang isang stick. So total of ano siya, 64 gigabyte na size, since ano siya, 2 sticks sa box na to. And bakit nga ba ito yung pinili ko na RAM for the size? Because magbibuild sana ako ng 128 gigabyte na system unit, and also ayun, ito yung pinakang low budget na nakuha ko kasi yung brand ng Corsair, super mahal niya, yung Dominator ata yun. So napakamahal niya compared dito. Ito around 14,000 this 2 kit na kagad. Okay, so wala tayong magagawa kasi talagang mahal ang DDR5, and of course mahal din ang mga branded na RAM. Balak ko sana mag 462, pero yun nga, dahil masyado siyang mahal, 14,000, around 14,000. So magto-total siya ng around 28,000 for 4 sticks. Pero sa tingin nyo ba, worth it na kaya yung 2 sticks para sa 64GB RAM ng magiging PC build natin? Or talagang mas worth it pa rin yung 4 sticks? Okay? So yung cons hindi ko pa masasabi dito dahil meron siyang 6400 mega transfer. So sabi nila medyo malapit na raw yun sa DDR4 na RAM. But yes, this is overkill para sa mga casual gamer. Pero if you are planning to edit videos, yes na yes to para sa atin, guys. Yung mga video editors dyan, shoutout sa inyo. So yan, kung gusto nyo rin ng ganito, meron akong mga links dyan. You can buy through that link, and yun, if makaabot tong videos na to sa 128 likes, 128 videos, regardless na kung kailan siya, kung bukas man, nag 128 likes kagad, 128 comments, and 128 shares, i-upgrade ko kagad to from 64 to 128 gigabyte na RAM size. So kung 12 hours or kung 1 hour lang, nandiyan na siya. Kinabukasan, upgrade kagad tayo. And papakita ko sa inyo, sa pinakang PC build, ano yung difference ng 2 sticks, 64GB versus 128 na 4 stick. So, ano pang hinihintay mo? Huwag mo nang kalimutan yung follow button or subscribe button para updated ka sa mga magiging videos ko pa na i-upload, and lalo sa magiging resulta ng PC build ko. And lastly, curious lang, any thoughts para sa mga
mga PC builder or PC enthusiast, paano ma-achieve yung 192GB RAM? Kasi yung motherboard at saka yung Intel i9, yan, dalawang yan. Itong Intel i9 is capable up to 192GB RAM size. So, I don't know paano siya ma-achieve kasi ito pa lang, apat na sticks nito, 32GB times 4 is 128 pa lang. So, ito pa lang yung nakikita kong highest RAM size sa Pilipinas. I don't know if kung merong ibang brand na 64GB ang isa or what else. So, comment down below kung paano siya ma-achieve. And wala lang, gusto ko lang i-try yung 192GB. Gusto ko lang i-max out, i-reach to the limit. Kasi nga, malakas tong i9. I mean, ano siya, powerful talaga. As of now, kasi ito yung latest eh. So, I want to try lang na more than that sa 128GB. And, let's unbox this. Sealed na sealed pa siya. By the way, ano lang to. Doon sa isang video ko nga pala is, ano siya, ano ba mas magandang buksan? Sa baba, sa ilalim. Sa baba na lang siguro. Din nga pala sa in-upload kong video na isa is mali ng padala sa akin. So, panoorin nyo na lang yun guys. And, eto, yung mas pinili ko na natutugma at tatama sa Intel build. So, kung gusto nyo mapanood yun, just search nyo lang sa profile ko. Yan. So, ito na siya. Ayan. So, ito na siya. Yan. So, RAM natin. White pa rin syempre. Ay. Hindi ko na siya tatanggalin. At least kita nyo na. Ayun siya guys. From G-Skill, which is Trident Z. Ito talaga yung bala kong kuhanin nung una pa lang. DDR4 nga lang yon, which is RGB. Ang ganda kasi ng pagka-RGB niya. So this one naman, hindi siya ganun ka-flashy tingnan, classic. Alam niya rin yung ano, yung parang elegant, yung metal na gold, silver, na itsura niya. Yun, na-tripan ko rin, pero sa DDR4 yun. Pero dahil DDR5 tayo, ayan, ito siya. Okay naman, goods naman kasi bagay siya dun sa magiging motherboard and white build natin. So, meron nga pala siya ritong Aura Sync. For ASRock, it's Polychrome Sync. RGB 2.0 ng RGB Fusion 2.0 ng gigabyte. And for the MSI, it's a Mystic Light Sync. So, if you're a fan of the RGB on the colorful side, yan. Pwede na sa inyo to guys. And, I don't know ba't ganun yung month, pero it says April 2024. Hindi ko alam kung yun yung start ng, kung ganun siya na manufactured. So, yan. So, that's it. So, see you again kapag tinap mo yung mga videos ko sa playlist na nasa baba. Ito lang yan. So, yun. Kita kids. Thank you guys.